Yun 'no, okey, magandang umaga sa ating lahat 'no, nandito na naman tayo. Amazing morning sa lahat ng mga participants na nandito. Thank you at, dumadami na tayo 'no, paki-cascade po sa ating mga leaders para, kahit papaano may ma-impart ako at, baka maka-share din ng aking journey, hmm. Okey mga mens, alam ko maraming nasa ibang bansa 'no, tsaka nandiyan sa ating, sa Pilipinas kaya amazing morning po sa ating lahat. Magse-share screen na po ako. Ah, may nakikita ba mga mens? Ah, hello? Opo, mens. Okey meron 'no. Hmm, kaya lang mens di ko makikita yung mga chat box ninyo, magfu-full screen lang ako. Okey mga mens 'no, hindi na natin papatagalin. Teka i-minimize ko lang 'tong ano, ayun. Okay, eto po yung ating journey 'no, pakilala lang din ako 'no, ako si Fredicel Velasquez Soriano, isa ng widow at nasa golden age na rin 'no, 55 pero nag-e-enjoy sa ating business 'no. Okay, merong dalawang anak, malalaki na rin sila, may isa na akong nurse, meron ako isang traffic controller na, katatapos lang ng nag-exam ng training at nakapasa naman 'no. Tapos ako ay may isang kuya, dalawa lang kaming magkapatid at ako ay balo na po sa 10 years ng balo. Ah, yung parents ko, yung father ko wala na 'no, yung mother ko na lang is 87 years old. Kaya maliwanag ba ako, mens? Yes, mens. Okey. Okey 'no, tapos, siyempre sa ating journey, hindi tayo nakakalimot na eto mag-share 'no, sa ating mga experiences at marami tayong, maibahagi din sa inyo. Okey, puwede ko na siyang ilipat. Hmm, ito. Okey, eto na yung aking family 'no. Okey, siyempre nandito yung unang-una yung pinakamamahal kong nanay na 87 years old na, retired teacher din siya. At nakasali din siya sa ating business 'no. Eto yung anak kong nurse, eto yung isa na katatapos lang ding nag-aral ng air traffic controller 'no. Okey 'no, sa pamilyang napakaliit dahil ako ay may isang kuya na very close kami, pero wala siyang picture dito 'no. Talagang very close ang family namin kasi napakaliit lang kasi ang parents ko galing sila sa malalaking pamilya 'no, 7 na magkakapatid, gano'n din yung parents ko, yung tatay ko. Kaya nung sila naman ay bumuo ng pamilya 'no, ninais nilang parang isa na lang yung anak, parang ako nga, parang ayaw pa ngang ituloy ba, nag-question pa. Gusto yata parang isa lang ang anak. Okey. Iyan yung ating, ang experience ko sa nanay ko 'no, dahil alam niyo naman 'pag teacher kung natatandaan niyo na nag-share si mentor may IBC sa Baguio 'no, dahil isa ring teacher. Natatandaan ninyo kapag isa kang teacher, siyempre 'no, dito na talaga yung sinasabing London Bridge. 'Pag sinabing London talagang lumaki kami sa loan ng loan yung nanay ko 'no. 'Pag nakapag-loan, 'di pa natatapos yung loan, maglo-loan na naman. Hanggang ginapang din yung aming pag-aaral. Kaya dun ko nakita yung hirap nung nanay ko kung paano niya tinawid din kami sa pag-aaral dahil mahirap talaga ang sahod ng isang teacher. Okey, eto naman yung mister kong namayapa na 'no, 10 years na siyang, wala na dito at ito namang father ko ay 2 years na ring, wala na. Siguro kung maaga kong nakilala yung barley baka naduktungan pa yung buhay niya. Okay, 'no, dahil tayo ay isang guro na napakasaya ng isang guro 'no, talagang pagka-graduate sa pagtuturo
ay agad naman tayong na-hire sa private ng 3 taon tapos, eto namang nanay ko dahil hindi pa siya retired, "Lumipat ka na ng public." Sabi niya, "Ang liit-liit ng sweldo mo diyan sa private." Sa totoo lang din naman 'no, pero siyempre mababango yung mga bata dun 'no, ibig sabihin maayos. Tapos sabi ko, "Sige lipat na ako." Sumunod naman ako sa nanay ko 'no, kaya nung lumipat na ako tuloy-tuloy na yun. Sa kasipagan ko naman nag-aral pa rin ako 'no, nag-masteral natapos, masipag talaga akong mag-aral kaya, ah, ma sabihin na nating bata pa nasa 20s 'no, natapos ko yung masteral tapos nag-doctoral din ako 'no, 12 units na lang, konting kembot na lang. Nakilala ko naman yung mister ko kaya hindi na ako nakatapos ng doctoral. Tapos na-promote na rin tayo 'no, from teacher 1, teacher 2. Then master teacher 1 'no, tapos naging master teacher 2. Tapos next sana sa, pangarap na maging principal 'no. Kaya dito 'no, habang nagtuturo tayo 'no, nafi-feel natin ng mga bata na may mga iba't ibang problema 'no, kung yung nanay ko ay istrikto, sabihin na nating masungit 'no, opposite kami. Kasi 'pag sinabing, "Sino yung hinahanap yung teacher, yung mabait o yung ano, matapang?" Yung 'pag matapang yung nanay ko yun, yung tinutukoy nila 'no. Okey, very opposite kami nung nanay ko, napaka-strict niya talaga. Kaya nagkasama pa kami bago siya nakapag-retire 'no. Dito sa pagtuturo na 'to 'no, talagang nakikita niyo diyan 'no, nung master teacher na talagang nagha-handle tayo ng teachers na mine-mentor din natin 'no. Napakahirap po na nababawasan yung oras sa mga bata 'no, sana itinututok na lang sa pagtuturo. Sa extra work talagang, ah, nababawasan yung oras sa mga bata. Iuuwi mo pa yung trabaho, mag-o-overtime ka na nga, maiuuwi ka pa, pero ang sahod wala talagang dagdag 'no. Tapos papasabak ka pa dahil hawak ko ang school organ 'no, yung dyaryo ng school, humahataw tayo kaya yang Bulacan, Nueva Ecija, nadayo ko na yan 'no, sa pag-a-attend ng mga contest talagang humahataw tayo diyan. Halos inuban na nga 'no, sa dami ng trabaho. Tapos may extra work pa, ang dami 'no, talagang lahat diyan mai-experience natin. Pero pinakamasaya talaga yung ma-feel mo yung mga bata 'no, pagpasok mo sa gate parang parang halos yakapin ka ng mga bata 'no. Halos lahat ng grade napuntahan ko, ang hindi lang talaga is grade 5 and grade 4. Lahat yun naikutan ko yung grade na yun. Kaya napakasaya 'no, tsaka mabait naman tayo sa mga kasama kaya love naman nila tayo. Okey, 'no, eto naman na yung ating journey 'no, yung talagang saklap na nangyari 'no. Hindi naman kasi accepted ko naman nung una ko talaga na-share 'to 'no, talagang bagabag ako, parang ayaw kong buksan yung kuwento. Kaya mga mens 'no, eto talaga yung pinakaistorya ng buhay ko kung paano ko talaga natawid at tatawirin pa itong ano na 'to, na ano sa akin. Kung mai-she-share ko lang mga mens 'no, kasi diyan sa atin talagang kulang talaga yung ating mga knowledge na lalo sa mga kung tayo ay nagtatrabaho or meron tayong company, para bang oo may mga annual check-up tayo pero wala talaga tayong chart na kung itong edad mo, eto ang dapat mong sundin, 'di ba? Pero dito sa Amerika nung nakarating na nga, kapag nakahanap ka na ng doktor mo, may insurance ka na, meron kang chart na according to your age, eto na yung mga dapat mong gawin. Kaya 'yan 'no, nag-start 'yan sa stool 'no, nung 2020 'no, at, healthing-healthy naman yung pakiramdam ko. Pero nung sinabi niya magpasa ng poop, may nakita silang blood kaya ako ay kinare off na sa pag mag-colonoscopy daw kasi age 50 nga ang start. Pero sa age 50 talagang tinamaan na ako talaga kaya nire-recommend nila 'no, na yung sana kung magko-colonoscopy tayo mas mababang edad 'no, wag na natin abutin pa yung 50 years old. Kung sabaga nandun ako sa line na yon pero nadali na ako ng hindi ko nalalaman kahit merong mga annual check-up nung ako ay nagtuturo pa sa Pilipinas 'no. Okey 'no, then yung result alam niyo ba mga mens 'no, nung sinabi yung result, um, ang mga doktor dito sa Amerika ay very straight. Hindi kagaya sa ating Pilipinas, kakalmahin ka muna 'no, dito pagtawag, "Hey, Mrs. Soriano, are you there? You know the result of the colonoscopy? You have cancer." Dire-diretso yun, 'di ba parang, huh? "And you know the stage? 4."
Mga mens talagang malulumo ka 'pag maririnig mo yung gano'ng reaksyon na nangyari sa pagkasabi sa'yo 'no. Talagang hindi mo alam kung ano yung nakakapanood tayo sa mga drama 'no, pero 'pag ikaw pala yung personal na nakaka-experience parang daig mo pa yung ikaw yung artista dun na gumaganap sa teleserye na 'yan or yung drama na 'yan na pinapanood 'no. Para kang binuhusan ng malamig na yung nga lang simpleng sakit, eh, pero ito cancer. Parang anong tatakbo sa isip mo, mamamatay na ba ako? Bilang na ba yung oras ko? Parang alam mo na kaagad, eh, yung death yung malapit ka sa death, yun yung ano, yun yung papasok sa isip mo 'no. Kaya mga men sa totoo lang 'no, nung nalaman ko 'to, hindi ko sinabi sa trabaho na ako ay may karamdaman kasi kaya kita niyo wala akong picture na ako ay nakalbo, wala talaga kasi ayoko siyang ma-remember. Fina-fight ko siya, eh, kasi siyempre balo na ako, may anak pa akong dalawa, tapos yung parents ko nasa Pilipinas, dalawa lang kaming magkapatid, 'di ba parang ang liit nung pamilya namin tapos ako pa yung may sakit, 'di ba, ganyan. Kaya walang nakakaalam na ako ay may sakit hanggang na-turn over na nga tayo na meron tayong cancer at alam niyo ba mga mens, kasi 'pag sinabing stage 4 ibig sabihin nag-spread na sa katawan, 'no? Nag-spread ito sa lungs and liver, yung main organ pa yun ang tinamaan, talagang grabe mga mens, 'no? Ngayon medyo ano na ako 'pag nagkukuwento 'no, hindi talaga katulad nung dati na para akong nandun pa rin talaga yung mafi-feel mo yung hindi mo masabi kung mabubuhay ka pa o hindi na. Kaya nung, tinurn over na ako sa sinabing ganyan na yung ito na yung result ng colonoscopy mo, ang tinamaan ay lungs and liver. Okey, para bang makakaligtas pa ba ako? Parang yun ang iisipin mo 'no, okey. Tapos na wala ka ng magagawa talagang mag-undergo ka na ng mga sinasabi ng doktor 'no. Buti na lang kahit papaano nandito tayo sa Amerika, isipin ko pa, paano 'yan hindi na nga ako nagturo, nandito nga ako 'no, nasa store ako ng Walmart, hindi na ako balak ko mag-a-apply pa akong magturo pero dahil na-find out na nga, hindi na ako nakapag-apply kasi iwas na ako. That time is COVID time pa 'no. 'Pag pumupunta ka sa hospital bawal ang dalaw, ikaw lang talaga mag-isa parang ipina-fight mo sa mundo na mag-isa ka. Ang hirap talaga 'no, tapos yun nga kailangan mag-PET scan, mag-MRI, tapos alam niyo ba mens ang unang ginawa yung liver ko, ni-lesion siya, 'pag sinabing ni-lesion yung sa liver, para siyang sinunog 'no, tapos bago yung biopsy nga na talagang ano siya positive na talagang ano siya tumor, cancer talaga siya. Kaya nung January 2020 nang na-find out na ako ay may cancer na may stage 4 colon, after 4 months pa ako nakapag-start mag-chemo sa dami ng mga dinaanang test 'no. Yung mag-chemo ka ng 6 na buwan, twice a month, ang hirap yun pupunta ka sa hospital tapos parang, alam niyo yung 'pag pumunta kayo sa emergency may mga kurtinang ganyan, makikita mo habang nagki-chemo 'no merong nasusuka. Merong, masama yung pakiramdam, hindi makalakad. Pero ako mga mens 'no, parang binigyan ako ng sakit pero wala akong naramdaman na ako ay may tama sa loob ng aking katawan. Wala akong nararamdaman, nakaupo lang ako while doing the chemo. Ayan yung isang picture na 'yan 'no. Talagang ganyan lang, nakaupo ako, sila nakahiga, ako nakaupo lang talaga hanggang matapos. Then natapos ko yang ano na 'yan, yang 6 months na 'yan, natapos ko 'no. Kasi meron silang ilalagay dito yung port para hindi ka laging, siniswerohan, doon na talaga. Then after niyan 'no, after ko 6 months, chemo, numipis yung buhok ko, umitim yung mga kuko ko, umitim yung leeg ko. Pero mga mens 'no, 2 days ini-schedule ko ang chemo, ng Monday kasi day off ko yan, Monday, Tuesday, 2 araw. Kasi 'pag ini-interview ko yung mga bumibili sa'kin, mga member na meron din kagaya kong sakit, ibang cancer sila, wala na raw bag na inuuwi. Ako parang may Granada, 'di Monday mag-chemo ako ganyan, pag-uuwi ako meron akong isasabit na maliit na bag dito, sling bag. Akala niyo ba yung Granada bilog? Gamot pa rin yun na nakakabit sa akin ng Lunes hanggang Martes. Uuwi ako ng hapon ng Monday, nakakabit pa sa'kin yun.
Tapos babalik ako ng Wednesday para tanggalin yun. Tapos Thursday papasok na ako mga mens, 'no? Imagine mo minsan sa freezer pa ako na ilalagay. Hanggang ano, sabi ko parang hindi ko na kaya. Yung lamig kasi siyempre galing tayo sa Pilipinas, eh, tayo sanay sa lamig. Pero naitawid natin yun. After nun mga mens 'no, nag-lung surgery naman, after ng chemo. Mahirap ang lung surgery kasi nakatago ang ating lungs sa loob ng ribs. Paano tatanggalin yung tumor doon, 'di ba? Imagine yung mens 'no, yung ribs dito dinaan dito yung instrument. Siyempre pinatulog ka naman wala ka namang nararamdaman, pero nung pagkatapos nung makita ko sa mirror, talagang nag-violet talaga yung gilid ko rito 'no, parang naawa ako sa sarili ko. Pero mga mens nagpagaling ako, parang alam niyo yung cesarean lang, wala ka ng sinisaryan ka, wala kang naramdaman hanggang gumaling, gano'n lang ang nangyari. Then after niyan mens 'no, ng lung surgery ng November, pagpasok ng January 2021 nag-colon surgery naman ako. Alam niyo ba alam niyo ba mga mens ang pag-surgery ng, para kang sinisaryan sa colon, sa baba ng puso't pababa 'no? Talagang, ah hindi ko na nga inalam, eh, mahaba yung inalis sa aking intestine doon 'no, inalis. Ako kasi pagka yung mga figure, di ko na inaalam 'no, nung sinabi nilang may cancer ako hindi ko nga alam kung ano yung centimeter o ano yung bilang ng aking, tumor. Pero isa sa lungs, isa sa liver, pero yung size niya parang hindi ko na siya inintindi, okey meron, okey mag-chemo, okey, di ko na siya inalam. Okey, pagtapos nun 'no, pag after naman ng half year, nag-liver surgery na ako. Ang dami kong surgery. Dahil doon, nag-chemo na naman ako 'no, kasi may nakita na naman silang lumabas. Nag-chemo na naman ako another set. Kaya kung titignan mo another 6 months, nag-chemo ka na naman hanggang December 2021. Doon nakalbo na ako 'no. Sabi ko, "Paano ko kaya itatago 'to sa trabaho?" Kasi wala talagang nakakaalam na kung ano yung nararamdaman ko. Nagga-guantes ako para hindi makita yung kamay ko, kuko ko nangingitim, ganyan. Tapos, ah, lagi ko nalang sinasabi sa sarili ko, "Malalampasan ko rin 'to," 'no. Yun, numipis na yung buhok ko. Kaya iyan, nakita niyo iba-ibang wig. Sabi sa'kin, "Why are you wearing wig?" Alam niyo ba sinasagot ko, "Fashion." Nakangiti pa ako, very positive ako. Talagang sinasabi ko, "Yan talaga gusto ko iba-iba wig kasi naano na ako dun sa buhok ko." Sabi kong ganyan 'no. Kaya makikita niyo kung gaano kalapad yung headband ko. 'No, kasi yung duktungan dito makikita, eh, kaya naisip ko malapad 'no, yung ginawa kong headband talaga in-order ko sa Amazon 'yan. Kaya parang hindi nahahalata rin na wig, pero hindi mo makikita yung duktungan dito. Kaya sabi ko sa sarili ko, hanggang matapos 'yan, naitawid naman natin 'no. Kaya nung 2022 hanggang December, wala naman ng lumabas sa akin, wala na 'no. Kaya, natuwa naman na ako sabi ko, "Lord sana tuloy-tuloy na 'tong paggaling ko." Kaya na-remember ko nung bumili pa ako ng libro ni Chris Beat the Cancer, sinunod ko 'yun 'no, kasi naisip ko may lumalabas pa rin, eh. Kasi 'di ba dapat mafi-free na nga, eh, after 2 years may lumabas uli. Ano 'yun mag-aantay na lang ako? Kasi sinabi nga ng doktor 40 na lang ang life ko. Mag-aantay na lang ba ako, wala akong gagawin, magdadasal? Parang inisip ko, mga mens na hindi puwedeng dasal lang, kailangan gagawa din tayo ng paraan paano natin mailaban, 'di ba? Tsaka nanood ako sa YouTube, paano yung mga gumaling, ganyan, ganyan. Kaya sabi ko, "Ay bumili ako ng libro." Sinunod ko yung mga organic, mga, fruits 'no, mga gulay. Kaya lang minsan napagod na ako, minsan wala yung mga ano, yung ibang mga gulay hindi ko siya makita 'no. Kaya, sabi ko sa sarili ko, kailangan ano, maghanap ako ng, ah lalaban dito sa akin kasi nga nasa system ko na, eh, nandoon na siya 'no. Kasi ang history naman namin walang may cancer sa pamilya, side ng nanay ko, tatay ko wala. Pero bakit ako meron, 'di ba? Kaya hindi natin nga masabi ang ano, kaya sabi nga natin nung nagkasakit ako ng ganito, sabi ko, "Never let negative thoughts overpower you."
because they lead to nothing, 'no, walang mangyayari. Kaya embrace positive thinking as it is the key that can take you to the heights of success. Kaya ito pa rin yung talagang nasa puso ko na 'pag nandiyan na yung problema, positive. Nagkaroon ako nito, positive. Gagaling ako nito. Yun lagi ang iniisip ko. Kaya mga mens 'no, eto talaga yung results 'no. Dito 'no, binilog-bilugan ko na lang, ayan. Sa totoo lang yung nakita sa akin 'no, dun sa aking liver dati ay 3.2 by 1.8 centimeter. Nung nag-chemo na ako, lumiit naman siya 'no, itong sa liver ko 2.8 by 1.6 centimeter. Yan, sa totoo lang, hinanap ko 'to talaga dun sa aking ano, pero dahil nga mag-speak ako, para bang ngayon ko lang nalaman sa totoo lang kasi ayoko na nga alamin basta meron siyang tumor, hindi ko alam kung anong sukat, 'no. Kaya yan yung ano, mga mens na, ah, mga nakakasakit 'no, na kalooban 'pag nalaman mong ganyan. Okey, tapos nung palagi na tayong, natapos natin ang pagki-chemo, nairaos natin 'yan, 'no. Dito mens 'no, eto na yung mga resulta nung mga latest ngayon na sa dami ng, MRI, CT scan, every 3 months 'yan na yung ating result 'no. Eto mga mens, ang kinuha ko itong huli kasi naka-barley na tayo dito mga mens 'no. Makikita natin mga mens 'no, talagang wala na talaga 'no, malaking naitulong yung barley. Kasi sabi ko, paano ba yun na mawawala talaga? Kaya nung sa pag-take ko ng barley napakalaking, ah, ginhawa sa akin 'no. Ibig sabihin talagang puro normal siya, kung makikita niyo rito normal, normal. Pero dati pagka na after ng CT scan, MRI, ang haba-haba nung ano dito, nung impression. Natatakot ako minsan meron, minsan wala, minsan yung kidney ko may cyst. Tapos nung nag-take na ako ng barley mga mens, eto napakaganda ng resulta. Una, wala na siya 'no. Kaya mens ayan 'no, nang dahil sa diyan naka-6 sachets tayo 'no, everyday talaga nilalaban natin 'no, ang 6 sachets. Dati nga 2 sa umaga, 2 sachets sa gabi, pero nung isang friend ko ay may breast cancer siya na naka-member din 'no, at siya ay itinakbo sa Manila 1 year ago kasi umakyat na sa brain. Kaya natakot ako, ginawa ko ng 6. Total, ano naman tayo distributor, ilaban, laklakin kung laklakin ng barley talagang nilaban ko, ayan. Na-enjoy ko naman 'no, yung sa pag-ano ng business natin, ayan makikita natin na na-enjoy ko naman, nag-deliver lang, nag-post pa ako 'no, sa garden nila 'no. Okey mga mens, ito yung aking angel mentors 'no, kung paano ko sila nakilala. Si Mentor Ronnie, sila mag-asawa si Mentor Georgie Madamba 'no. Dahil nga sa paghahanap ko ng barley, sa totoo lang meron akong barley na unang ininom na ibang branding galing ng Pilipinas. Pero kasi hindi kaagad ako nag-join 'no, itong si Mentor Georgie ang nahanap ko. Sabi ko kailangan ko talagang maghanap ng alternative para labanan ko talaga ang barley. Pero alam ko na si Maritoni. Yun nga kino-convince ako, sabi ko, "Bibili lang po ako, hindi ako marunong mag-ano." Sabi ni Mentor Georgie, "Ate pakinggan mo muna baka naman magustuhan mo." Sabing gano'n. 'Di piniresent naman sa'kin, nag-set kami ng date. Naalala ko um, ano ng pangalan nitong isang, kasamahan natin Mentor Mira, 'yan nakausap namin, nag-ano kami ng 3 kami na nag-share screen kami na ano ko sila, nakausap din pero hindi pa rin ako kaagad nag-join kasi nga, yung nagugustuhan kong package ay wala pa akong enough money dahil sa totoo lang mga mens 'no, nagkaroon ako ng sakit na ganito, naisip ko na lang mabuti na lang 'no, yung nakapag-invest tayo, inisip ko kaagad yung mga anak ko kung paano sila kaya nahirapan din ako na i-produce yung jade na 'yan 'no, sa totoo lang. August kami ano nandito 'no, August 6 kami unang kausap ni Mentor Georgie, pero ako ay nag-join ng December. Kasi November nga sinabi ko meron akong, insurance ng mga anak ko, na ako yung payee, na itinatawid ko talaga within 10 years 'no, kailangan kong bayaran ng 250,000 every November. Last year natapos ko na lahat 'no, kaya nag-antay pa ako ng December na magkapera,
kaya nakapag-join ako. Kaya thank you dito sa aking dalawang angel mentor 'no, sa kanilang mag-asawa. Sila talaga yung nagpaliwanag sa'kin kung paano alam niyo ba mga mens kung paano ako napa-oo? Kasi siyempre namatay yung mister ko, may tinanggap din tayo, ininvest ko sa lupa, ganyan 'no, napalago natin na sa insurance, ayan. Kaya meron tayong mga kinukubra ba every 3 years na pera 'no, kasi na-insured nga natin ang mga anak, meron tayong mga nakukuha. Kaya nung sinabi niya pinresent nila sa ni Mentor Joji sa akin ang jade mga mens, yung 300,000 talagang ano, talagang nakita ko na may ano 'to, magandang company 'to, maganda yung compensation plan. Kasi sa totoo lang, ang ginagawa ko kasi sa Olongapo namimili ako ng lupa, tapos ibebenta ko, ilang buwan pa lang, for example lang 1,000,000 kamong ganyan, puwede ko siyang maitawid ng 1.5, minsan 2.5 pa nga 'no, gano'n. Kaya nakita ko yung 300 na yun kapag nakapag-gate ka or makakuha ka pa ng 4, talagang umandar kaagad yung utak ko. Sabi ko talagang parang kaya ko 'to. Pero sa panahon na 'yan mga mens, hindi nila alam na ako ay merong ng karamdaman. Hindi ko shine-share sa kanila na kasi positive nga ako 'no, hindi ko na maakalain na sa pag-join ko nito mabibigyan pala tayo ng assignment na, kapag-join kaya sabi ko, naku wala na, hindi ko na 'to maitatago talaga, mashi-share ko na talaga yung pinakatago-tago ko 'no, kaya alam na rin nila ngayon ang ano, ang aking istorya. Kaya thank you sa aking mga angel mentor na 'yan 'no. Okey, siyempre sa ano natin ng business, nag-join tayo 'no, August, ako, pinakilala ang business. Nag-a-attend na rin ako ng Zoom kahit hindi pa ako member 'no, kaya yung, sinabi doon ni Mentor Mira na merong nagkuha ng iba-ibang barley, tinest sa laboratory nila at nag 100% itong sa atin na I Am Worldwide. Kaya sa totoo lang, hindi ko na tinake nga yun, eh. Kaya nung nag-jade ako, doon pa lang ako talaga nag-take ng barley ni Amazing. Talagang, yung dati ko naman tinake, nakatulong din naman kaya lang nanigurado na ako dito sa 100% pure barley talaga 'no. Kaya, sa awa naman ng ating Lord 'no, simula nung may lumabas uli na tumor sa aking liver hanggang ngayon, praise God, talagang wala na lumalabas 'no. Talagang 2 years na lang mga mens 'no, talagang makamit ko yung free 'no. Dito mens, oh, tignan niyo, oh, 'yan yung una kong picture, nag-picture ako diyan, oh. Iyan, oh, 'di ba? Mukha bang may tama 'yan mga mens 'no? Paki-type 1 nga kung wala ngang tama. Okey mga mens 'no, thank you sa mga ano, nagpa-participate sa atin, thank you 'no, 'yan. Kaya na-enjoy ko naman na 'yan, sa paggawa ng business natin 'no. Talaga yung journey ko dito sa I-am nito sa paggamit ng product, talagang religiously talaga pumalyaman ako ng isang half day lang, makakainom pa ako sa gabi. May mga pagkakataon na yung sa 2:00 'no, na napapalampas minsan pero talagang yung umaga tsaka gabi. Pero ngayong religiously talaga 6 sachets talaga inilalaban ko siya kahit sabihin nating magastos pero distributor naman na tayo, eh, magagawa't magagawa natin, 'yan. Okey, ayan na 'no, sa paggawa natin ng business, ayan nag-start tayo ng paisa-isa, ayan, ano, kung saan-saan na rin ano, nag-ads na rin tayo, tinuruan tayo, kaya paunti-unti 'no, kaya dun sa ads ko meron na ring, 1,500 'no, na ano, naka-follow din 'no, nagla-like sa mga pino-post natin kaya tiyaga lang 'no, talagang tiyaga lang. Ayan 'no, sabi nga dito ayan 'no, kahit meron kaming lakad ng mga anak ko talagang may bitbit akong barley 'no, talagang nakakabit na kahit kumakain sa restaurant sabi nga ng anak ko, "Ma, yung barley mo ha," sabi nilang gano'n sa'kin. Kaya nga sabi nga natin dito, "Let us not grow weary in doing good," 'no? "For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Okey, Galatians 6-9. Kaya yung tanim-tanim mens 'no, mahalaga yun sa business natin 'no, kaya sa mga kamag-anak natin 'no, siyempre unahin muna natin yun 'no, yung mga warm market natin, unahin natin sila. Kaya
is ituloy-tuloy lang natin yung business. Huwag tayong kahit ako ito 'no, yung may karamdaman 'no, talagang nalibang talaga ako rito 'no, parang, magtu-2 years na 'no, 1 1/2 year na akong member dito. Parang di ko na nga naiisip yung sakit ko, eh, parang feeling ko magaling na talaga ako. Oh, 'di ba mens? 'Yan, ang ibig sabihin talagang tanim lang, babalik at babalik sila. Yung ating mga nami-meet, mga naalukan natin, minsan magjo-join na sila, sila na rin yung tatawag na, "Gusto ko ng mag-join," 'no? Ayan, okey. Eto naman nag-supper na rin tayo 'no, kaya thank you. Alam niyo ba ang kuwento dito sa pagiging supper na 'to 'no, nag-join ako ng December 2023, pagdating ng 2024, January, February, March, April napaubos ko na, then nag-o-order na ako ng April 'no, naglista-lista na ako, umabot siya ng 173,000 ta's tinanong ko si Mentor Joji, "Mens, o-order na ako, eto na, gusto ko na tignan yung ibang mga product, matikman din." Ang advice sa'kin ni Mentor Joji kaya maganda talaga yung may mentor 'no, na ga-guide tayo. Nung una gusto ko lang talagang bumili. Kasi siyempre 50 off na 'di ba, parang makakabawi ka na. Sabi niya, "Mets ba't hindi mo na lang i-jade yang isang yan, 173 yung oorderin mo, konti na lang, jade na yan." Ha? Sa totoo lang parang di ko pa naintindihan no'n 'no, alam ko yung ano makaapat na jade may 300 ka, pero magtinda muna ako parang gano'n. Kaya ayan kinausap nila ako, si Mentor Elsa, Mentor Ronnie, Mentor Joji 'no, pinaliwanag nila sa'kin, "Eto, ayan ang gagawin mo 7,000 sa kabila, 'di ba, 'pag nabuo mo 'yan mag-sapphire ka na. Kahit ikaw lang magagawa mo 'yan 'no." Kaya sa pakikinig sa ating mga mentor mens 'no, sino ba yung sa atin na mga ano, mga mens na laging nakikinig sa ating mga mentors 'no, sa ating mga yung mga angel mentor niyo, pa-type 'to nga mga mens. Okey, gising pa pala sila. Thank you mga mens 'no, at, talagang gising pa kayo 'no. Kaya yun 'no, kinausap ko yung anak ko, babae, sabi ko, "Nak, baka gusto mo mag-join." "Okey mami, ikaw magbenta nung product ko, ha." Siyempre sino pa bang tatanggi 'no, binigyan ka kaagad ng $4,000. Naku, thank you Lord may isa na. Kinausap ko ulit yung anak kong lalaki 'no. Nagpa-part-time lang at nag-aaral pa siya 'no, pero magaling mag-ipon. Sabi ko, "Nak, mag-join ka para bago ako makakuha ng iba, kayo na yung nasa left and right ko." "Okey mami." Binigyan din ako ng 4,000. "Basta ikaw bahala sa product ko, O 'di ba tatanggi ka pa ba nun? Kaya sabi ko parang ang gaan 'no, kaya tapos yun, jinoin ko rin yung mother ko. Kaya pangatlo na, tapos yung isang kaibigan ko na nag-join nakaapat, kaya na-hit natin kaagad ang supper. Ta's tinuruan tayo na merong mover, ayan. Kaya nakapag-supper naman tayo nung May 'no, nag-isang taon ng supper ngayon, May din. Kaya ayan 'no, nakakuha tayo ng mga award-award na, meron tayong top 1 na napapabilang tayo every month kahit papaano 'no, ayan. Tapos yung nga nakuha na natin yung jade, yung first round ng jade 'no, ayan nakakuha na tayo ng 200 plus yung 'pag in-add mo lahat 300,000 nandiyan na sa ating account 'no, pasok na. Ngayon naman sa kasalukuyan may 2 jade na, ah yung isa magpe-pay-in pa lang, yung isa naguhulog 'no, 'pag nabuo ko yun another jade na naman tayo, jade for you 'no. Tapos eto naman nakamit na rin natin yung, 2 give me 5 'no, going pangatlo na 'to ngayon, 'yan ilan na lang, mabubuo na rin natin. Kaya sa paggawa ng business 'no, ganyan din dito sa ano, sa IBC Bulacan 'no, nag-top 7 din tayo ng top direct sellers 'no, kaya may mga award-award tayo dito 'no. Kahit papaano, nare-recognize hindi lang kagaya sa school na nag-overtime ka 'no, minsan sipsipan pa 'no bago ka makakuha ng award or hindi minsan na minsan may malakas, may gano'n 'no. Dito talagang makukuha mo may mga nakukuha tayong award with compensation. Ibig sabihin may nakukuha ka 'no, doon plaque, award, wala kang makukuhang incentive na in terms of money. Kaya napakaganda talaga ng ating business na ito, 'no? Ayan, 'no, sumali na rin tayo sa mga Zoom meeting na atasan na rin tayo mag-speak, 'no? Kaya,
Thank you sa Master The Basic 'no, sa Lions Believer, sa Team Dreamers, thank you sa pag-ampon 'no. Okay, ito si Mentor Edward, Mentor Elsa 'no, lahat ng mga nakasalamuha ko diyan, thank you sa inyong lahat at attend lang tayo ng training, ah makukuha natin 'no, unti-unti masasanay din tayo. Tapos ito yung isa na nag-jade sa akin na hindi ko, relative nakuha ko sa ads 'no. Alam niyo ba mens dati $10 yung ads ko, ngayon $5 lang, pero nakuha ko si Mentor Peter 'no, sa ads 'no. Kaya sa $5 na 'yan, malaking bagay na 'yan 'no, kasi siyempre, part-time pa lang natin ginagawa yung business pero may mga pumapasok 'no, maraming nag-e-enquire kaya thank you sa mga mentors na ito 'no, na walang sawang, sa lahat welcome 'no, welcome. Gano'n din ang gagawin natin 'pag nakabuo na tayo 'no. Okay 'no, mga mens 'no, sa totoo lang wala akong malinaw na group, pero meron na akong pangalan ng grupo ko 'no, Team Fighter 'no, meron na talaga kasi, sa sakit kong ito, sa karamihan sa mga member ko may mga cancer din sila, may iba't ibang karamdaman kaya Team Fighter talaga, fight fight kami talaga sa aming mga nararamdaman. Naka-ready na, may active wala pa akong masabi, parang isa pa lang. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na makakabuo din ako 'no, parang, hope ko talaga na pagsisikapan ko na makabuo din ako ng team ko 'no. Kaya dito sa pag-speak na 'to, hindi naman lahat ay napakalaking grupo, puwede kang mag-speak dito or ako nagsisimula pa lang din, pero malaking bagay ito sa akin 'no, na binigyan ko ng pagkakataon, ma-encourage ko din yung mga kagaya kong nagsisimula lang. Maganda lang itsura pero ano, wala pa talaga 'no, para bang sa 4 na paa, isa pa lang 'no, kailangan ko pa ng maraming paa para yung bubuin naming building matibay 'no. Kaya mga mens, tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa. Ayan mens 'no, ito na yung aking ano, nagpagawa ako ng ano para 'pag, may nag-enquire ipasa mo kaagad diyan 'no, 'pag may nag-e-enquire sa'tin. Kaya mens 'no, sa journey ko na ito, yung barley talagang napakalaking tulong 'no. Siguro kung hindi ako nagba-barley, baka kumalat na ng kumalat. Kaya dun sa mga client ko na bumibili, nagpa-member, talagang shine-share-an ko sila ng aking experience na naka-6 sachets din sila, na makikita mo yung resulta talaga ng, MRI nila, CT scan, yung bukol, lumiit na, yung isa sa breast lumambot, wala nang makita, nakakilabot 'no, na ano mo talaga na sabi ko, "Lord, parang nagkasakit ako ng ganito, binigyan mo ako ng ganito, pero hindi ako nagalit, tinanggap ko, pero napunta ako sa IAM, ibig sabihin pala nito i-share ko ang product, i-share ko sa karamihan at maraming matutulungan na ibang nangangailangan pa. Kaya salamat 'no, sa lalo sa mga sa atin na may mga client kayo or mga suki na namimili sa inyo, may mga karamdaman na cancer 'no, um bigyan niyo din sila ng ano, ng kung paano inumin talaga kasi ang barley talaga 'no, depende. Kung cancer nga talaga ilaban mo kasi nando'n sa system mo, eh. Pero kung yung high blood, arthritis, siguro mga 1 sachet, yung may mga, ah, mataas ang kolesterol, mga isa. Pero 'pag ganito sa amin 'no, na para bang class A na sakit 'no, talagang tatapatan mo din ng barley. Kasi hindi puwedeng isa lang, eh, ang ano, ang i-recommend mo sa kanila. Pero depende rin 'no, sa kanilang immune system kung ano yung tanggap nila. Kasi meron din naman na may cancer na namimili sa'kin, once a day lang siya pero ang ganda din ng result sa kanya 'no. Ako naman kasi, 3 years nang wala talagang lumalabas, naka-6 tayo ngayon, talagang inilalaban ko para bang laban na talaga 'no. Hindi ko na iniisip yung presyo, eh. Kaya dun sa mga client natin, mga suki natin o mga napa-member natin 'no, ipaliwanag natin kung ano yung kahalagahan nung pag-inom para malabanan natin 'tong sakit na ito 'no. Kaya mga mens 'no, ang barley talagang thank you. Ito yung journey ko 'no sa haba-haba ng ng yun kasi alam niyo naman 'no, 5'5" sardinas na nga ako, eh, 'no, yung edad ko 5'5" na, haba na ng tinawid sa buhay 'no, tsaka alam niyo ba mga mens 'no, yung pinaka deepest why ko talaga 'no, dito sa pagsali sa IAM,
yung deepest why ko talaga yung nanay ko, 'no? Yung nanay ko na nakita ko na alam mo yung hirap na hirap kami noon kasi ang tatay ko laging minsan walang trabaho. 'Di ba sabi nga nila 'pag asawa ka ng teacher, tapos yung asawa mo, minsan may trabaho, minsan wala, ikaw talaga lahat, 'no? Nakita ko talaga yung nanay ko pero napakatatag niya 'no, kung paano niya itinawid din kami 'no, yung ultimong magka-college na ba kami mga mens, eh, gusto mo rin yung rubber shoes mo may K, talagang ilo-loan pa ng nanay ko para lang mabilihan kami ng sapatos na stage side, 'di ba? Oh, 'di ba? Kaya itong journey ko na 'to 'no, ano man yung compensation na makukuha ko talaga dito, aalay ko talaga sa nanay ko 'no. Ah, Siya ay 87 years old na, talagang napaka-close naming dalawang mag-ina 'no, talagang very close kami ng nanay ko. Kaya alam na alam ko yung hirap, kaya yung mga nanay natin, mahalin natin 'no, talagang sila yung sila yung sandigan natin 'no, sila yung gumagabay sa'tin 'no. Pero ngayon mas mahal na nila yung mga apo nila, gano'n naman talaga 'pag lola na 'no. Kaya mga mens 'no, ah tuloy-tuloy lang tayo 'no, kaya nga sabi natin, "At that time I have decided my words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time." 'No, long time talaga itong nararanasan natin, but keep on waiting, it will happen. Ito yung kay Habakuk 'no, okey, 'no. Kaya ito lang 'no, sa ginagawa natin, wag tayong mainip 'no, tanim lang tayo ng tanim, gawin lang natin ng gawin 'no. In the future meron tayong magandang future dito 'no. Sa totoo lang mga mens, nung nag-out ako sa DepEd, nasa kulang parang 460,000. Sa 24 years akong nagturo, yun lang yung tinanggap ko 'no. Sa daming sakripisyo, lahat 'no, overtime. Pero dito mens 'no, going ano na ako, 400 something na, eh. Oh, 1.5 year pa lang pero yun na yung naiipon, pera pa yung benta natin, 'di ba? Ang lakas nating magbenta. Kaya dito may future, wala ka pang mag-overtime ka man, lalaki yung income mo. Hindi kagaya doon 'no, talagang kung ang nandun yung puso natin puwede nating gawin ng part-time, full-time, nasa sa atin yan. Kaya mag-antay lang tayo, kaya napakaganda nito 'no, it may take a long time but keep on waiting. Mag-wait lang tayo, 'wag ka lang mag-wait ng wala kang ginagawa 'no, hindi talaga mangyayari yun. Mag-wait ka na may ginagawa ka, it will happen. Okey mga mens 'no, ah, I am worldwide, sabi nga natin 'no, I am Predicel Soriano, I'm agent of hope and I'm worldwide. Thank you mga mens, sana may na-impart ako sa inyo. Thank you very much. Ayan, palakpakan natin si Mentor Predicel sa kanyang journey na napaka-fighter niyo po talaga Mens. Ang ano niyo po, strong niyo po. I feel you Mens, ganyan din po ang nangyari sa amin. Although hindi ako ang nagka-cancer, yung ate ko po. Grabe, grabe din po ang pinagdaanan niya. Tuwing nung malaman niya na may cancer nga siya, breast cancer stage 2. Doon para kaming binagsakan ng mundo kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin. Kaya nako, thank you talaga kay Lord. Fight lang talaga. Habang may buhay, may pag-asa pa. Ayan. Sino po ang gustong mag-tee up and ano, ayan si Mentor, ano po, si Mentor Margie Manangan magti-tee up po siya. Question or tee up? Sige po, Mentor Margie. Ito margin na nga, nasa magandang margin, hanapin ko. Mental Margie, ayan, just unmute. Ayan, pwede na po Mental Margie. Ayun, parang Wala pa po ata. hindi naman yata Picture na lang po muna tayo. sige po, hindi naman yata nag-raise hand eh. Ayun, so bago ang lahat, so palakpakan naman natin si Ate Mens, Ate Mens, Ate Mens Frediceno, so napakalupit niya mag-speaker and grabe yung journey niya, no? So talagang nakakaiyak din. Grabe, makikita mo na ganyan na si Ate Mens, no? Parang ang saya-saya, ang aliwalas ng mukha. Hindi mo alam na may mga pinagdaanan din na ganun pala kahirap, no? Ang hirap tayo nung gano'n, kung magkasakit ka ng gano'n, na masabi lang na cancer, di ba? Iniisip mo, parang pawala ka na eh. Parang yung ang hirap kaya nun, talagang makangayayat ka sa panahon na yun. May makikilala kang may kulong cancer, pumayat siya. Sabi ko,
Sino ba naman hindi papayat malaman mong may cancer ka? Siyempre yung pag-iisip mo nun, kasi minsan ang sobrang pag-iisip yan kasi nakakapayat sa atin, eh. Pero sa kwento ni Mentor Predicel, grabe 'no, like positive lang siya, masaya lang siya, talagang nilalabanan niya. Hindi mo makikita na may cancer siya 'no, tinatanong ko nga kung bakit nakawig siya, sabi lang niya, ano lang, passion, 'di ba? So ayun, talagang sabi tama si Mentor Flor na napaka-fighter ni Mentor Pedicel, napaka-strong niya. And I hope Ate Mens na marami ka pang ma-inspire na mga tao. So maganda yung journey mo. So talagang yung mga tao na may mga pinagdaanan din na cancer, so pag narinig yung kwento mo, magiging lalakas din yung loob nila. Kasi kumbaga yung sa'yo, stage 4 cancer na, eh. Pero ito 'di ba nandiyan ka, nakita naman nila na nalagpasan mo din. So puwede mo yung testimony mo na yan, puwede mong magamit yan sa iba na mayroong same sa sakit mo na para mapalakas yung loob nila, paano nila lalabanan yung pinagdadaanan din nila. So ayun mga mentors 'no, so masasabi ko lang I hope na marami tayong natutunan kay Mentor Pedicel sa mga pinagdaanan niya, na talagang tuloy-tuloy lang, laban lang tayo, huwag tayong susuko kasi si God nandiyan, hindi niya tayo pababayaan, okey? So tuloy-tuloy lang natin yung ating negosyong ginagawa kasi definitely marami pa tayong taong matutulungan na may mga sakit, 'di ba? And marami pa tayong mga tao na made-develop na mga skill, 'di ba? At marami pa tayong tao na matutulungan sa kanilang mga pangarap, and with I am worldwide, possible na ma-achieve nila yung mga pangarap na yun. So kaya tuloy-tuloy lang, keep sharing and hope, be a blessing for everyone, okey? So ayun, thank you so much po ulit Mentor Pedicel, palakpakan natin siya, okey. Okey po, so ayun picturean po kita Ate Mens. So medyo nakakaiyak yung ano ko 'no, muntik na akong maiyak, eh. Okey, 1, 2, 3, peace sign, smile po. 1, 2, 3, say cheese. Okey, and ayun Ate Mens 'no, binidyohan ko pala yung testimony mo kanina, okey lang po ba na i-post ko yun? Okey lang po, i-post ko yung testimony? Kasi binidyohan ko kanina yung ano, yung sa colon cancer, tapos yung dun sa pinakita mo yung picture na yung, gumamit ka na ng barley, yung parang reseta ba yun, mga gano'n. So binidyohan ko yun tapos pinost ko nga sa Facebook ko, testimony ng colon cancer. Okey, so ayan, so dagdag ko si ano, si Mentor Flor, napakalupit din ni Mentor Flor 'no. Sunod po yan Mentor Flor ano, speaker na po, Okey, so peace sign po Ate Mels, present, dalawa po kayo ni Mentor Flor, so smile po tayo. Okey, hold on, 1, 2, 3, say cheese. Okey mga Mels, so gali review tayo. Okey, so ayan gali review, sa mga kayang mag-open cam, so open cam po tayo. Hindi po bawal mag-open cam, puwedeng-puwede po. So ayan, habol po tayo mga mentors. Okey, sa mga hindi kaya mag-open cam, so ayan, so baka busy po. Okey, sa mga kaya naman bigyan ko kayo ng chance, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey. Peace sign and smile sa mga naka-off cam, Waki. Joke lang, biro lang mga Mels, nagpapatawa lang ako. Nagpapatawa lang ako, eh. Okey, 1, 2, 3. Sige slide. Dito si Mentor Edward, ang ating napaka-pogi. Okey, pangalawa lang ako diyan, eh. Okey, ayan. So tapos na po. So, balik po sa ating napakalupit na host, Mentor Flor. Baka may mga take away sila and baka may mga question sila kay Mentor Pedicel. Paano niya nakayanan yung struggle na pinagdaanan niya? So, ano yung mga mindset niya? Paano niya hinarap yung mga gano'n? So, ayun, baka may question po kayo. Ayan, thank you Mentor Mark. Sino po ang gustong mag-tee up or question na sa napakalupit nating ating, speaker sa kanyang journey, fight ng cancer? Ayan, sino po ang gustong magtanong? Ayun, so, habang wala pang tanong 'no, habang yung iba nag-iisip pa ng tanong, so may dagdag lang ako. So, ayun mga mentors 'no, sa pakikinig po ng ano, 'di ba may ay bubulol bubulol na ako. Ayun, hindi ba nag-e-echo? Naka-open si Joe, eh. Hindi po ba nag-e-echo mens? Hindi naman? Hindi naman po. Okey, sige. Baka nag-e-echo, eh. So ayun mga mens, tip ko lang sa inyo, 'di ba minsan nanonood tayo ng mga nandito tayo, nakikinig tayo ng training. So si mother kasi ano 'yan, iba-iba yung pinapa-topic. Pero may mga topic din yan na journey journey tapos, testimony. So maganda nun, sa una pa lang, prepare niyo na yung video niyo, yung cellphone niyo. Tapos videohan niyo yung mga testimony. Kasi puwede niyong i-post yan sa Facebook. Puwede niyong halimbawa, kung may mga client kayo na same ng gano'ng sakit, so puwede niyo yun i-send sa kanila. At least nakikita nila na yung tao mismo yung nagsasalita na talagang
meron siyang testimony sa barley natin. So ganun po yung ginagawa namin. Kahit nasa offline po sa I Am Worldwide, may mga nagsisharing doon. Kasi sa umpisa niyan talaga yung kinikwento nila paano sila nag-start sa I Am Worldwide, paano sila natulungan. So ayun, kinukunan po nila ng video yun para meron silang personal na isi-send sa client nila na may ganung same case ng kanilang sakit. Ayun po. So yun ang kaya maganda talaga na attend tayo dito ng training. So para meron tayong knowledge. So, sinasabi kong knowledge kahapon kasi sabi ko dapat may knowledge ka para mawala yung hiya mo kasi kailangan may knowledge ka. Kasi pag mahihain ka, ibig sabihin lang nun, kulang ka sa knowledge. So, baka ma-interpret yung iba. So, yung sinasabi kong knowledge po sa negosyo natin, no? So, knowledge sa business na ginagawa natin. Kasi iba naman, talagang magagaling naman talaga iba. Pero sa ibang trabaho sa labas. Okay, so pag dito kasi sa iMode Worldwide, siyempre hindi naman magkaiba naman yung sa labas tapos dito. So kailangan din natin mag-invest ng knowledge dito sa ginagawa nating negosyo. Okay, so siyempre product yan, so maganda master natin yung product knowledge kasi di ba nag-i-inquire sa atin yung tao para sa barley. So dapat knowledgeable tayo about sa barley kung ano ba yung mga benefits niya. Okay po. So, ayan po. Thanks. O, siyempre, sa ano rin, sa kitaan. Kasi hindi naman lahat is, siyempre, meron dyan natutunan mo sa business, di ba? So, dapat alam mo rin yung mga kitaan, paano nag-works yung business natin. Kasi itatanong din sa iyo yan kung paano ka kumikita, kung paano nila pwedeng gawin para makadagdag sa kanilang income, di ba? Habang nagtitake sila ng barley, di ba? Para makatipid din sila. Di ba? Kasi kapag nagbibenta ka ng barley, so nalilibre na yung panggamit mo. So, ayun, dapat alam natin yan. Okay, so ayun po, wag natin pagsawaan yung training mga mens. So, invest talaga tayo ng time dito kay IAM. Sabi niya, bigyan mo ng time si IAM kasi balang araw si IAM naman magbibigay ng time sa'yo. Okay? Okay po. So ayun, baka mayroon na pong nagki-question. Balik po sa'yo, Ate Flor. Ayan. Thank you, Mentor Mark. Yes, totoo po yan. Magbenta ng barley para yung ating maintenance ay free na. Ayan. Sino po ang may question or tee-up? May maidadagdag? Ang ganda po ng journey ni Mentor Predicel, ang kanyang pag-fight sa cancer. Actually, ang ate ko ngayon is pre-cancer na siya. Nagti-3, 2 sachet siya, 3 times a day, bali 6. Kaya nga sabi ko, praise God talaga. Malaking tulong talaga sa kanya yung barley. Yun nga lang sabi namin, ingat sa pagkain. Kasi kahit naman nagba-barley, kung panay naman kain ng bawal, wala din. Kaya sabi namin, ingat na lang sa pagkain talaga. And then, yung barley talaga i-maintain. Kaya yung anak niya is pinamember ko na rin para maka-free na nga rin siya mag 50%. Ayan. Sino po ang gustong magtanong? Yan, si Mentor Mary Grace po. Sige po. Ayan po, amazing morning po sa lahat. Ang gusto ko lang po i-congratulate po si Mentor Predicel, no? Sobrang strong personality. And grabe yung journey, talaga nakaka-inspire. Hindi mo talaga, alam mo yung strong woman talaga. And para dun sa family mo, nagagawin mo lahat. So yun, para na-inspire lang ako sa sobrang, hindi mo siya, based dun sa story na journey niya, yung depression, yung ganun, talagang nilaban. So yun lang po, congratulations mens, and tuloy-tuloy lang po tayo. Keep fighting. And congratulations po, Mentor Floor. Thank you. Thank you, Yan, friend. thank you, Thank you. Mentor. Thank you. Ayan. Bye-bye. Thank you. Ayan, thank you, Mentor Mary Grace. Sino pa po ang gustong mag-tee up, mag-question kay Mentor Predicel? Baka mayroon pa po kayong idadagdag or gustong magtanong sa kanyang fighter. Meron po akong tanong, Mentor. Ay, sige po, sige po. Nung nag-chemo po kayo, ilan pong sachet ng barley ang iniinom niyo po habang Mens, nagki-chemo po kayo? Mens, wala pang barley noon. Hindi pa ako Wala pang barley. nagba-barley. Yes. Oh, Kasi talagang malakas lang yung katawan. Alam ko na yung kay Maritoni, pero yung time na yun, Mens, 5 years ago, talagang parang nakarely lang ako sa doktor.
Tapos yung kanina shinare ko na during the chemo, yung mga katabi ko may nakahiga, may sumusuka, may mahinang maglakad, talagang makikita mo yung panghina. Pero ako nakaupo lang. Yung nakita niyong picture na yun, nakasandal lang ako dun, never akong humiga. Nakaupo lang ako talaga hanggang matapos. Hindi pa ako nagba-barley mens. Tapos yun nga, nag-surgery. Tapos nun, ng surgery colon and lungs. Nag-chemo na naman ako kasi may nakita na naman. Kaya halos 1 taon ako nag-chemo, men. 6 months, twice a month. Tapos nag-surgery, may nakita na naman. Tapos nag-chemo na naman ako ng 6 months. Doon na ako nakalbo, men. Tapos yung may konting hilo kasi mas mataas daw yung gamot na binigay sa akin. May konting hilo lang. Pipila pa ako sa pharmacy. Medyo dizzy ng konti. Kasi bawal lang kasama mo sa hospital. COVID time eh. Talagang tiyaga. Pupunta pa ako sa pharmacy para kunin ko yung gamot lang naman sa hilo, sa sukay. Pag-uwi ko wala naman na. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi may ganito nga ako sakit. Pero yung nararamdaman nilang pain, wala ako noon. Talagang siguro malakas ang katawan ko. Tapos yung naghanap na ako ng nung may lumabas nga uli, nag-back to zero ako. Kasi 'di ba 5 years na nga, eto nga yung nag-surgery, nag-chemo, pangalawang taon may lumabas. Kaya sabi ko, aggressive yung sinabi ng doktor ko. Aantayin ko na lang bang may lalabas uli kasi kada may lalabas, sabi ng surgeon, ang term is papuputukin, pasasabugin na lang do'n sa loob. Hindi na ako puwedeng i-chemo, yun ang sabi sa'kin. Kaya naisip ko, gano'n na lang ba kadali yun? Aantayin ko na lang kasi nga 40% na lang yung life ko, 40-60. Yung una kong na-meet yung oncologist, yun ang sinabi. Yun na lang bang gagawin ko, mag-aantay? Kaya naisip ko maghanap ng alternative nga na kailangan kong hindi lang dasal, kailangan kumilos ka. Hanggang nanood na ako ng mga sa YouTube, yung may mga naka-survive din. Kaya yun, mens. Kaya bumili ako ng libro no Chris Beat the Cancer. Yun nga, nag-herbal, yung mga gulay-gulay. Kaso nga, minsan pagod na ako. Minsan wala yung gulay, wala yung ganito, ganyan. Parang kulang. O, di ba? Kaya sabi ko maghanap na ako ng yun nga, nahanap ko ang barley. Kaya, simula naman na nung nag-barley ako, wala nang lumabas. Kaya 3 years na, waiting ako sa 2 years para maging free na ako. Kasi 5 years daw straight. Sabi ng doktor na wala nang lalabas, mafi-free ka na talaga. Kaya kailangan ng maintenance para wala na siyang lalabas talaga. Tsaka yung mga bawal, 'di ba ang pagkain naman ng cancer matatamis, 'di ba? Yung rice turns to sugar 'yan. Kaya hindi ako nag-rice ilang buwan, pumayat naman ako, payat na payat. Wala lang ang mga lumalabas. Bakit payat ako? Kaya binalik ko pa ring rice pero a little na lang. Pork, hindi ako makain. Beef, hindi ako makain. Mga matatamis, hindi ako makain. Sa awa naman ng Lord, sa age 5 sardinas, no? Wala pa akong high blood, wala akong diabetes, wala talaga akong tinitake ng kahit anong vitamins nung during the chemo, kahit nung wala akong mga tinitake. Ngayon, barley lang talaga. Ang barley talaga lang ang Nung nag-start po kayo ng barley mens, ilan pong sachet ang nyo? Nung nag-start na ako nag-barley, kasi nag-join nga ako 2023, the old barley yung iniinom ko. 4, 2 sa umaga, 2 bago matulog. Tapos nung nakailang buwan na yon, yung friend ko nga na may breast cancer na principal sa Baguio, sabi ko, friend, kasi naman isa-isa lang binibili mo, ilaban mo, ako nga 4. Yung breast niya umakyat sa brain, natakot ako. Kaya simula nun, May last year, nag-May na ngayon, 1 year na akong 6 sachets. Siguro kung 4, okay din kasi 6 man sachet. lumabas eh. Ngayon kasi natakot nga ako, yung friend ko umakyat. 'Di ba parang kailangan talaga lumabang ka. Paano kung may nakalusot ba, nabuhay na naman siya? Di talaga ngayon 6 talaga ako. 1 year na ako naka-6 sachets. Kaya ko sa barley, wala na lumabas. Kasi kung 'di ba may lumalabas nga tapos papuputukin ng doktor. Ang mindset ko, kung hindi ko 'to tatapatan ng barley, gano'ng kadami, baka may lumabas, 'di back to zero na naman ako. Paano ko mami-meet yung cancer-free na 5 years, 'di ba? Dapat nga cancer-free na ako 2 years may lumabas. Kaya back to zero. Ngayon 3 years na, 2 na lang, 2 taon, magiging 5 years na. Kaya hopefully, kini-claim ko na talaga, 'di ba? Ayun, Mens, naka-6 Thank you po. sachets Thank you tayo. po, mens. Thank you, Mens. Yun lang po. Maraming
Ayan, thank you po. Thank you po. Sino pa po ang gustong magtanong? Ayan. Ayan, tanong pa po kayo. Maganda po kasi ang topic natin. Cancer. Naku, nakakatakot po yan na sakit. Salitang cancer pa lang talagang parang kasunod niyan, parang Opo. mamamatay ka na ba? Yun eh. Opo. Mabubuhay ka pa ba? Yun yung tanong eh, no? Parang ang hirap, Para, di ba? Sa totoo lang, Mens, di ba ang dami sa YouTube yung mga nagbablog na may mga cancer. Minsan nga sabi ko, magme-message nga ako dito, baka mabenta ko to ng barley, ma-sharean ko lang ano, pero ang dami na rin palang ano doon, yung mahirap din pumasok. Parang meron din sila iba tinitake, gano'n. Minsan, parang hindi ko alam kung meron na naka-experience sa inyong gano'n na ang dami na sa YouTube, ang dami talaga na may mga sakit na iba-iba na ano. And Sana nga sabi gawa ko, kami sana sa ano, Mens, gawa ka ng ano, mag-video ka, hawak mo yung barley, tapos kwento mo yung testimony mo. Tapos para pag may client ka, di ba hindi mo na chat-chat sa ito yung testimony ko dito. So, isi-send mo na lang yung video, papakinggan na lang niya, nakikita ka niya. O, tapos ulit, ikaw mismo personal testimony mo. O, baka dyan lang, makaka-PA kayo mga Jade. Kaya ang benta-benta kaya naman nga, yung testimony ni Mother, Mentor Naomi. So lahat, yun, mabentang testimony rin yun kasi personal testimony. O, ginagamit nga din ng MVP yun eh. So, MVP gumagamit. Ginagamit nila talaga yung testimony ng ating Mother Conqueror, no? So, ba't tayo hindi natin gamitin, di ba? Gamitin natin lalo yung testimony niya kasi napakaganda. kaya Mens, ayan. thank you Mens, talaga. ngayon pa lang magpapaalam na ako. Pwede ko po bang i-post yung inyong testimony? No problem yan. Okay po. Kasi tinanggap ko na rin talaga, kasi talaga nung kinikip ko talaga eh na ayoko ma-broadcast, ayokong ano. Pero ngayon tinanggap ko na talaga kasi para bang siya yung ano eh, yung nakakagaling sa'yo, bakit mo siya ikahihiya? Bakit mo ikikip? Why na i-share mo sa iba na yung mga nag-aalinlangan, may mga question, malay mo makalabit mo oh, ito pala yung magandang product, no? Ito pala yung nakakatulong. Kaya share lang, 'di ba? Gano'n, i-share natin. Tanggap ko na talaga na maraming matulungan na ano. Kaya, take ko na ring opportunity 'no, kay Mentor Naomi, 'no, Manalansan. Thank you, Mens, 'no. Talagang laging nandiyan siya, nakaalalay sa'tin. Thank you. At one time nagkapagkuwentuhan kami about sa aming mga naramdaman 'no. Kaya thank you, Mother Mens. Thank you. Okay, thank you so much din po, Okay Ate po. Michelle and Mentor Flor. So, ayun, so pwede po tayo mag-closing prayer, Ate Flor, kasi parang wala naman ang question. So, baka may mga gagawin pa po yung iba, sa mga busy pa. So, ayun po, prayer na po tayo, Ate Flor. Thank you so much sa inyong lahat. Pwede po ako magtawag na mag-pray, Mentor Mary Grace? Okay lang po ba sa inyo? Mens, nasa CR po. Sorry. Okay po. Si Mentor, ay ako na lang po. Sige po. Let's bow our head and in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoong Jesus aming Ama, maraming salamat po. At natapos na rin po ang aming Zoom meeting ng maayos. Naway ang bawat isa sa amin ay marami pong natutunan at napulot na aral sa pag-fight ni Mentor Freddy Sil sa cancer. And then, sana po marami po kaming matulungan at mapag-share ng aming product. Lalong-lalo na po sa may sakit. At hinihiling po namin sa inyo, nagabayan po ang bawat isa sa amin, especially na po ang mga nagta-travel po ngayon. Hinihiling po namin sa inyo na i-guide nyo po ang bawat isa sa amin sa araw-araw. Sa ngalan ni Jesus,
Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Pwede na po mag-unmute. Mag-thank you po kay Mentor Predicil. Thank you, Mentor Predicel. Thank you, Mentor Mentor Flo. Flor. Thank you, Thank you, Mentor everyone. Flor. God bless. Thank you, Mentor Bye. Predicel. Thank you, Mentor Thank you, everyone. Predicel. Thank you, Mentor Predicel. Thank you, Mentor Flor. Thank you, Thank you everyone. po. Thank you, Mentor Predicel. Thank you, everyone. God bless you. Lahat. Thank you. God bless po. Ayan. Bye-bye. Thank you, Mentor God bless Predicil. po. Thank you po sa Thank lahat. you. Thank you, mga Thank you sa mens. lahat. Yes.